Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa issue ng paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon at Visayas, mga ka-action. So alam naman po natin ang kagustuhan ni dating Pangulong Duterte ay gusto niyang ihiwalay ang Mindanao dahil nga po daw sa dahilan na hindi daw umuunlad ang Mindanao. So, ito po mga ka-action, alam naman po natin na labag po ito sa 1987 Constitution ho mga ka-action. At ito nga po is plano ho silang sampahan ng kaso mga ka-action, mga kakampeng, about sa kanilang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao. At ito naman si President Bongbong Marcos ay nagsalita na at tahasang sinabi na mabibigo lang daw ang nasabing paghihiwalay ng Mindanao at malaking insulto daw po ito sa saligang batas, which is totoo naman po, no? Insulto po ito sa saligang batas mga ka-action, mga kakamping, kasi labag na labag po ito. Dahil kung gusto nila ihiwalay ang Mindanao, dapat noon pa nung panahon niyang administrasyon siya, dapat ginawa niya yan dahil siya ang nasa power, siya ang nasa kapangyarihan. Pero bakit hindi niya ginawa ngayon na hindi na siya ang presidente at si Mr. President Bongbong Marcos na ang presidente ng Pilipinas, bakit ngayon niya lang gusto ihiwalay ang Mindanao? For what reason ho mga ka-action? Yun na nga, dahil daw sa hindi pag-unlad ang Mindanao. Bakit nung panahon, bakit hindi mo yan napaunlad ang Mindanao kung yan ang naging dahilan mo, Mr. Duterte? So ito po, pakinggan po natin ang naging statement ni Mr. President Bongbong Marcos. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing siguradong papalpak ang mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Live mula sa Makati, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pa ang mga nabanggit ng Pangulo? Maset sa tahasang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigo ang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao dito sa Pilipinas. Giit ng Pangulo, mali ang batayan ng mga nagsusulong ito at insulto ito sa saligang batas. Sabi pa ng Pangulo, mismong mga mambabatas galing Mindanao ang hindi sang-ayon sa secession. Matatandaang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagmungkahi ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa gitna yan ng alitan ng ilang mambabatas, partikular na kaugnay sa usapin ng charter change. Pero ayon kay PBBM, hindi naman kailangan ng secession dahil maayos naman ang pamamahala sa buong bansa, maging sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nananawagan din ang Pangulo na itigil ang mungkahing ito dahil malaking paglabag ito sa saligang batas. Narito ang kanyang pahayag. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog, bagkus ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi kinikilala ng konstitusyon ang karapatang magrebelte at may katumbas itong kasong kriminal. Yan muna ang latest update. Balik sa inyo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos. Sana paninindigan mo yan, Mr. President Bongbong Marcos. Pero alam naman po natin na mismo ang Mindanao ay tutol na maghiwalay ho sila sa Visayas at Luzon ho mga ka-action. Kasi ayon sa isang representative, ayaw niya daw mahiwalay ang kanyang distrito sa 3 star ho mga ka-action. Kaya alam naman po natin na talagang malabo pa sa tubig yan na matupad ang pangarap ni dating Pangulong Duterte na ihiwalay niya ang Mindanao ho mga ka-action. Kaya sa ngayon pa lang, wala na pong saysayan ang isinusulong nila na kagustuhan nilang ihiwalay ang Mindanao. So bakit naman ngayon nyo lang niya naisip?
Noon sana inisip nyo na yan na gusto nyong ihiwalay ang Mindanao. At saka marami nang nagdaang administrasyon mga kaaksyon at alam po natin na isa din yan sa mga minungkahi, no? Pero hindi po natupad, hindi po natuloy, palpak pa rin dahil nga po sa labag sa saligang batas natin ayon sa nasabing 1987 Constitution. Kaya ngayon pa lang, wag nyo na pong pangarapin, Mr. Duterte, na matupad ang iyong pangarap. Bigong-bigo ka po at papalpak lang po ang nasabi nyong ihiwalay ang Mindanao. So yun lang po muna ang latest update natin mga ka-action, mga kakampeng. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.